Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse diuturnum quae non subis veritas. No reason can be lasting with truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung was kamaturan ay pasukan. Ang kamaturan matud pa ni Kristo kung magpabilin mo sa akong mga pulong. May bamos kamaturan ng akong mga pulong mong kamaturan. Ang kamaturan magaluwas kaninyo. San Juan Kapitulo 8, versikulo 31-32. Maigso nagdapit kami kaninyo ng atong tulumanon, ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. O din sa Cebu Catholic Television Network, atong Sibya mo lagpas na ngadto subang kanasuran sa United States of America, UK, nasod sa Asia. Salamat sa Diyos sa bagong himan nga nakaplagan ni Brad Dudong Lebchua, nga atong founder sa Cebu Catholic Television Network, CCTN. Yato mga pasalamat sa atong magagahom nga Diyos sa mga dagkong grasya sa atong Archdiocese of Cebu. Nga doon na natay Caritas. Ang Caritas, kaniadto diara na sa kilid sa Cebu Cathedral, na ay opisina alang sa mga kaigsunan nato nga nahiagom sa mga katalagman, mga sakit, kinagtambal, kinaglan og mga kaabag dayon sa panginabuhi. Caritas kinigi tukod ni iyang Ekscelensya Jose Serapia Palma nga atong Arsobispo. Og ang Sugbuswak nga atong lalawigan sa Sugbo, Archdiocese of Cebu, mabahin na sa 3 ka dioceses. Gikan sa Mandawi, laos ngadto sa Kinatumyan sa norte, gikan sa Karkar ngadto sa Kinatumyan sa sur, south, o kanang tunga maura siya ang atong sentro nga naroon ang atong Arsobispo, yang Ekscelensya Jose Serapia Palma. Wato sa pasalamat sa atong maggahom nga Diyos sa mga panalangin sa atong Arsobispo, o tamdon sa nato ang duha ka dagkong operasyon nga hayaguman sa atong Santo Papa, si Santo Papa Francis, nga naayo ug nakatubag na siya sa daghang mga invitasyon alang sa pagharong sa mga kaigsunan nato nga matabangan nga dunay persecutions labi na sa dito sa Africa. Unya atong mga pasalamat sa mga obispo nga bulig sa atong Archbishop, sama ni Bishop Rubin Labajo nga gitagan og bag-ong full responsibility as Bishop sa Prosperidad, southern part of Agusan, kay norte na Butuan, doon na may obispo sa Butuan. Salamat sa Ginoo. Mga pare nga nag-alagad sa Archdiocese of Cebu, mga misyoneros nga naa sa laing dapit karon kalagad sa Ginoo pinagi sa simbahan Katoliko. Unya uban nato niya si Brad Rodi Racasa, si John Porca, pero salamat sa daytan Brad Dudong Lebchua, nga atong founder sa Cebu Catholic Television Network. Naghana kayo mga suki sa
naglantaw sa kaimanan sa Cebu Catholic Television Network. Salamat ang Brad Dodong Lemchua, yang kapikas, o mga staffer sa CCTN. Atong unahon pagpaminaw si Brad John Purka, usas mga sharer sa Catholic Faith. John Purka. Salamat Pradso, maayong hapon kanimo. Ug labi na sa atong arsobispo, obispo na to diha sa Maasin, Diocese of Maasin, nga mao si Bishop Precioso Cantillas, ug labi na ni Brad Julius Ubos diha sa Matalom Leyte, kauban ng mga sifri sa mga 5 ka parokya nga diin ta naka-establish ug sifri. Mayong hapon kanyong tanan. Pangutana Pradso, nga gikan ug nagsukad kini sa mga membro sa dating daan nga kanhi kang Eli Soriano nga nag-ingon sila. Matud nila sa YouTube nga Talaw Sok Fernandez sa debate pamusukon nya maupod si Padre Darwin. Pero ang pangutana nag-ingon, kanang giingon nilang matuod ang Iglesia Katolika, matuod dili na matuod kay di na mabasa sa Biblia. Ang mabasa na to din na kanang dating daan kay tinagalog ni Brad Sok. Sa San Juan 14:6, si Kristo ang dalan kamaturan mo na ang dating daan. Kung kanang Mateo 16:18, kami na sa bagong tipan matud nila. Kung sa may katinawan ni Brad Sok na sila di ay kinuning matuod nga iglesia. Paulay, sekali na yung kisigutan, Brad John, kay Paulay naman si Brad Eli Soriano. Eli Soriano. Manadili na to tanggugon o uyugon ang iyang kalinaw. Ang ato lang tubagon ang pangutana na nag-ingon nga ang Biblia mo ay atong sukaranan sa pagtuo. Matod pa sa atong mga non-Catholics, minister, pastors, o mga preacher, evangelists, with due respect to them. Pero ang gitudlo mo sa Biblia niya sa 2 Thessalonica Kapitulo 2, versikulo 15, ningon si San Pablo nga kini mo itamdanan sa atong pagtuo. Una, ang Sagrada Escritura, balaang kasulatan. Ikaduha, ang tradisyon sa mga apostoles. Ikaduha, ang magisterium, mga atong Santo Papa, mga kaobispuhan, mga cardinals, sa ato pa sa Simbahang Katoliko. Muni ang atong tamdanan sa atong pagtuo na gitudlo sa balaang kasulatan, mga gitudlo sa Diyos. Pero kanang pangutan, asa mabasa kanang Iglesia Katolika, usa Santa Katolika Apostolika Romana. Doon na ba'y mabasa? Iyon ang atong mga igsoon. Why mabasa, oy? Ato sa hatagan silang respeto, due respect to them. Pero mabasa man na. Pero kung mangutana kariana, kinahanglan magsabot sa ta. Auna sa may imong mapabot nga tubag. Tubag gikan nako sa akong kaalam o tubag gikan sa pulong sa Diyos. Natural, mingo sa di mo minaw ng imong kaalam. Maminaw kami kanimo pinagi sa pulong sa Diyos. Susto na. Nasa Isaiah 55:8. Mingon ang Diyos, ang inyong mga paagi, dili mo akong paagi. Ang inyong kaalam, dili mo akong kaalam. Ginoo nagpahinumdum nga superior, highest category of truth na as Ginoo. Musa tubagon tala pinagi sa balang kasulatan. Unsa may gingon ni propeta Isaiah sa itong pagdawat sa pulong sa Diyos. Mabasa na to na sa Isaiah 28:13. Yung Ginoo ang inyong pagdawat sa pulong sa Diyos, madyutay madyutay dito, usa ka lagda dinhi, usa ka lagda dito. Usa ka linya dito, laing linya dito. Mao na ang pagdawat. Dili di ay usa ka linya. Kundili nay lagda, so sa kalagda nga to laing lagda. Mao na ingon niya nato pagtubag. So magsugod ta sa markas matuod nga iglesia nga usa. So nabas balang kasulatan. Nani sa Efeso 4 versikulo 4. Mayon San Pablo, usara ka iglesia ug usara ka Espiritu Santo. Meaning the Holy Spirit dwells only in one church. And that very church was founded by Christ. Tinuko ni Kristo. Usa ya naa diha ang Espiritu Santo. So that is one of the marks of the true church. Usa ka iglesia.
Ikaduha, santa, balaan. Sa 1 Corinto 14:33, God is God of order. Ug naa kita ubos sa iglesia sa mga balaan, the church of the saints. So, naang santa. 1 Pedro 1:9 nga sunahan, ingon ang Ginoo, ingon nga ako balaan, kamo sa mahimong balaan. So, ang simbahan, gingon nga, the church of saints, mga santos. Ngunit ikato, mo nang ingon na itong Katolika. Nabalas Biblia. Mapasa pas bagong tugon, gangan na og alang sa tanang kanasuran. Na San Marcos 11:17. Mingon si Jesus, nga itong Ginoo, mingon, ang akong balay, sabto ni ang iyang iglesia, 1 Timoteo 3:15. Ang akong alay, pabalay nganlan o balay sa pagampo, pagganganlan o alang sa tanang kanasuran. Suna ali ay, pagkatawgon og alang sa tanang kanasuran. What is the meaning of that? Ningon si San Pablo, nga ang iglesia ang gitukod ni Kristo alang sa tanang mga nasod. Kayo 1 Timoteo 2:4, nagtinguha siya ang tanan maluwas o makadangat sa pag-ilas kamatuoran. Ang iglesia mo haligig patukuranan sa kamatuoran. Busang simbahan pagkatawgon o Katolika alang sa tanang kanasuran. Doon na ba tayo mabasa niya? Doon na. Tungod kay ang unang New Testament, isan sa mga referensya written by non-Catholic scholars. The first New Testament was written in Greek language, Grigo. Muna nga sa buhat 9:21, wato tas Grigo. Ganingon si San Pablo sa pinulungang Grigo, himinon Ecclesia Catholis. Repeat, himinon Ecclesia Catholis tes, Judayas kay Galilayas kay Samarias, irinin ikinin oy komodo momini. So na diyang duha ka pong Ecclesia Catholis. Iglesyang makailapon, nga niabot sa Samaria, Galilea, Judea, ug subang kanasuran. So, Ecclesia Catholis. Onya si San Pablo, sa iyang suwat sa Tagaruma, 8:16-23, mayon San Pablo sa pinulungang Latin lingua, matud pariya, Gaius hospis mios salutat vos, it universa Ecclesia. O sa pasabot niya, si Gayo akong higala, nangumusta kaninyo o sa tibok simbahan. Ang tibok simbahan kitawag og Ecclesia Universa, Universal Church. Na ang Catholis, na ang Ecclesia Universa, meaning alang sa naganasuran. Litra por litra, Ecclesia Catholis. So, sa Santa Katolika Apostolika, nasa Biblia Apostolika na. Episodio 2:20, ipatukod kamo sa patukuranan sa mga apostoles o gubos sa mga apostoles apan maong patukuranan sa mga apostoles si Kristo ang batos pamakan. But our foundation is the group of the apostles and Christ himself. Kung nanganlantag apostolika. O, nganong lang nagrumana, waman makaatos Kristo sa Roma. Magbandeta ka na sa buhat 23:11. Pagkabanaw ni Jesus, nagsunod siya kanako, o mitupad siya kanako, matupad San Pablo. O mingon si Jesus, Pablo, ingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, muadto ka sa Roma. From Jerusalem to Rome. Buhat 23:11. Yan yadto si San Pablo sa Roma. O ang dakong pag-ila o pagkabana ni San Pablo, the tremendous kind of people who really have the strong faith in Christ. Martyrs. Pwede naghanas kipamatay ni Nero. At tuig 64 to 68, 4 straight years, he killed many Catholic Christians. Muna niingon si San Pablo sa mga taga-Romang, midawat ni Kristo, dili katungwa mo dawat. Kamong taga-Roma, tinawag sa Diyos, pinangga sa Diyos, hinigugma sa Diyos, pinili sa Diyos, o tinawag kamo sa pagkasantos. Mauna ang Roma,
tinawag sa pagkasantos, pinili sa Dios. Sumpayan pa gyud ang pagtuos taga Roma imantala as tibuok kalibutan. Asa ni mabasa na sa Roma, suwat San Pablo sa taga Roma, Kapitulo 1, sa 7-8. So, naay mabasa, usa, Santa, Katolika, Apostolika, Romana. Yan ang utana magkanako doon nga asa mabasa sa Biblia, nabasa na. Huwag mo kung mabasa ang newspaper sa Biblia. Unyaon sa pagkabasa, dili usa kalinya. Kaya usa kalinya, sayon man ang sundugon. Kopyahon sa uban. Muna, usa kalinya dito, usa kalinya dinhi, lagda dito. Sa ito pa, dili usahon na ito pagbasa. Kung dili, sud sa Biblia. Ano na'y balaang pagkatinago, ano dili masundog ang tinuon nga markas matuong iglesia na sa Biblia. Pero ako daw, ayaw kalimot nga atong sabot, dili ko mutubag kanimo sa imong pangutana, pinagi sa kong kaalam. Kung dili pinagi sa paagi sa Diyos. Kung sa'y paagi sa Diyos, ato nang nabasa. Isaiah 55:8. Ang inyong paagi, dili mo akong paagi. Ang akong hunahuna, dili mo ang inyong hunahuna, matod pa sa Diyos. So diata sa paagi sa Diyos, madyute din madyute dito. Asa mabasa? Sa Isaiah, Kapitulo 28, versikulo 13. Muna atong tubag sa pangutanan ni John Purka, dalikyat sa atong amigo, Brad Rudy Racasa. Salamat, Brad Sok. Umay hapon sa tanan natong televiewers. Kutob sa maabot ni Nimong Sibya, na binagyo sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Flori Abanto, Winnie Miro, ni Genesis, Veronica, and Miri Racasa. Maayong paglantaw ka na itong tanan. Karon Brad Sok, atas kasulatan sa Ecclesiastes 1:18. The wiser you are, the more worries you have. The more you know, the more it hurts. Sa binisaya pa, kay kung magpagadako ang kaalam sa tao, magkadaghan usab ang iyang masuliran. O kung magkadaghan ang iyang makatunan, musamot usab ang iyang pag-antos. Ecclesiastes 1:18. Sa Isaiah 1:28, sa mayang balita, Biblia na kanayon, God will crush everyone who sins and rebel against Him. He will kill everyone who forsakes Him. Pamatyon sa Ginoo ang mga masupilon ug ang mga makasala ug puuho niya ang mutalikod kaniya. Isaiah 1:28. Unsa day? Pamatyon sa Ginoo ang mga makasala. Sa 1 Timoteo 1:15, sa mayang balita Biblia na kanayon, tinuod ug angay dawaton ug tuwan sa hingpit nga miani si Kristo Jesus sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasala. Klaro kay Brad Sok, luwason niya makasala. Sa Isaiah 1:28, iyasang patyo makasala. Wa ka ni magkasumpaki, Brad Sok. Paliho ko na upatinaw ni Brad Sok. Marami kasumpaki na Brad Rod. Pero ito rin, di man magkasumpaki ang pulong sa Diyos. Una, doon ay duha kamatang ang kamatayon. There are two kinds of death. Ang una, kamatayon sa lawas. Asang basa na ito sa Ecclesiastes 12:3. Naringon si San Pablo nga, ikamatay sa tao, ang iyang lawas, mabilin. O adto ni ilabyog sa iyang lubnganan. Adto ilubong sa sementeryo. Pero ang iyang espiritu mo balik sa Diyos. So that is the physical death, kamatayon ang kalawas nun. Ang usa ka laing kamatayon, gisgutan ni Propeta Ezekiel 15:20. Ganingon si Ezekiel, may kamatayon ang kalag. Ang kamatayon sa kalag, mao ang iyang pagkahilayo sa Diyos. Kay siya malapason. So, mao ni ang kamatayon sa kalag. Mahalayo sa Diyos. So, ang unang kamatayon nga lawas nun. Ang ikaduhang kamatayon, mao na nang gisgutan sa Pinadag 20, 14-15, ang wala masulat sa libro sa kinabuhi, gitambog sa linaw si kayo. Ang Hades o Hell o ang kamatayon, gitambog na to sa walay katapusan. Ikaduhang kamatayon. So, ang kamatayon, duha ka klase. May kamatayon sa lawas, pero doon ay kamatayon sa atong kalag o espiritu
nga makasasala itambog nga to sa impyerno. So mo ning gisgutan ni mo Brother Rod nga dunay mga makasasala nga pagapatsyon sino ambot sa putana katong ikaduhang kamatayon. Kaya ilangan wa masuwat sa masahon sa kinabuhi gitambog sa linaw sa kayo. Pero ang mga matarong nga nagalagad sa Ginoo naa sa balang kasulatan atong mabasa nga sila nasa tuo nga pundok versus sa wala para sa impyerno. Ug kadtong naa sa tuo makatagamtam sila sa kinabuhi nga way katapusan dito sa langit. Asa ni mabasa naa sa San Mateo 8:25 giklaro sa Ginoo nga kadtong dias tuo ang mga matarong og mingon Ginoo kanila matud pa niya kamo nga naa sa tuo gantihan mo sa kinabuhi kalipay nga walay katapusan. Asa mabasa naa San Mateo 25:33 ngadto sa unahan. Ang mga matarong naa sa tuo paggagantihan sa kinabuhi ug kalipay nga walay katapusan sa langit. Naa sa San Mateo 25 versikulo 46. So mo nang ilang kangatan Brother Rudy ang mga malangit. Yan niya si Brad John po dia pa mas John Purka Yes, matong direktor. ato sang Captain. nadto hinungdanon kayong pahibaw nga atong lantawon karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita po nung gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Magisod balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Kanya sili pa ta mo padayon laminaw ta sa mga matulunanon nga pangutana doon na say atong ipaibaw sa atong mga kaigsunan doon na nangutana nato
May tungod sa libro Armadura Divina, Katinawan sa Pagtuo, ang taming kaagis mga santos, mga nag-asa man rin nato mga kaplagining mga libro ha, Bradso. Dini sa katedral na to, Cebu Cathedral, natubang ka, dapit doon ay building, museum. Nasa diyang Archdiocesan Book Center. Na diyang atong basahon, mga atong Katinawan sa Pagtuo, Armadura Divina, Divine Armory. Ang atong kagis mga santos, niya doon na sa Defense of the Catholic Faith, ang English version sa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Niya, sugat ninyo na si Brad Juanillo Bernaldo. Kauban niya si Lorena Gabini, Annalyn Helbolingo. Ang numero nga makontak ang Archdiocesan Book Center, mauning ilang numero. 253-3642. 253-3642. Landline na. Muna itong paibaw niya, mo lakbit sa tag mga pasalamat sa itong mga kaigsunan. Sa Talisay, mapasalamaton kayo ang mga Talisay nun sa mga daghang mga proyekto nga katag ni Mayor Sam Golias, 22 ka barangay. Yan ning nalibot o nagdaka nun ay sa serbisyo na matabangan ang atong mga pinangga kay mga kaigsunan, labi na sa mga kabos, mga bata nga nahunong na pag-eskwela kay way ka bayad sa tuition fee. Niya, ang atong mayroon nagpaibaw nga doon ay eskwelahan sa Talisay City. Why tuition fee, why bayad? Niya, ang ospital sad, madunggo ta dito si Bakulan, why bayad atong doktor, why bayad ang tambal. Lipay kay mga Talisay. So, luyo sa City Hall, doon ay dialysis clinic. Doon natin mga kaigsunan nga doon ay balatian na kinaglag dialysis na diya luyog yun sa City Hall. Huwag ya po'y bayan. Mga proyekto nga gipabot sa mayor nga to sa mga barangay sa kabukiran, 22 ka barangay hall. Iyag yung gipadadaan sa mga gikinahanglan na maabot na yun ang ilang mga pangilyupo. Kanya, tabangan sa siya sa iyang kapikas, si Honorable Ria Congresswoman Golias sa 1st District, hanggang kaiyang itabang. O ang atong Vice Mayor, si Honorable Chu Yasnar, utan og ligdong tabang sa mayor. O mga councilors, kamuning masunod, Digol Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabigas, Danilo Caballero, Ferde Rabaya, si Gail Restauro, si Alicto Macaltos, Tony Rocky Bass, si Fi Ilanan, Inday Josefina Conchal sa ABC, o si John Restauro sa Iski. Hugpong tinabangay nga maumulgyod ang mga proyekto kay katabang nga tos makabos. Salamat kayo mga Talisay. Niya mga ikson niya uban nato, niya si Dongaling Bacalso, sa nisa kugihan gi kayo na Catholic Lay Minister nga tunga sa bukid kada Domingo. Doon ay mga dagkong kapilya nga may tao simba dito mabukas sila kasaulugan sa pulong nagda sa may balita sa kaluwasan, urugan, mga Diyos nun nga awit o gusap sa pagkalawat sa mga lawas Ginoo with the authority of the parish priest or priest sa atong parokyas Tabunok, Talisay City. Yasad si Dennis Barquez sa mga serial sa Catholic Charismatic Youth Group. Atong unahon si Dennis Barquez. Daghang salamat Berso og mayong hapon kanimo og sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Kunya Berso, greetings nako sa Mandawi City, si Attorney Mark Johnson Cesar, si Brad Alan Tanggapan, og sa Tungko Minganilla, Brad Edwin Paragoso, og si Kapitan Jerome Gabrieles. Mayong hapon kaninyong tanan.
Brad Sok, ari ko sa kong pangutana, kining doktrina sa Muslim nga pwede silang magminyo ngadto sa tuha o ikaapat nga babae. Kunya Brad Sok, kung atong itandi sa Kristohanon, sa ato ang simbahan, nagdili man ta sa pagminyo kining duha. Dapat magminyo ta usara ka babae. Ang ako pangutana Brad Sok, ningon ang Muslim nga nagtugot ang ilang Dios nga si Allah nga mga sawa o daghan duha ngadto sa ikaapat nga babae. Unya Brad Sok, sa tua sa Kristohanon ginadili ang pagpangabit kay ang lalaki usa lamang ang babae nga iyang minyuan. Asa may tinuod ni Brad Sok? Kini nga to ang Biblia or kining Quran? Kay giingon man sa Muslim, sugo daw ni sa Dios nga gitawag nila Allah. Paligog patinawan ni Brad Sok. Nga ito katinawan niya na nga, you would like to compare the Quran and the Holy Scripture of the Christians. Now, ang giginahanglan nato mo ang evidence, not really clashing. Dili nato yung sa bungon ba. Ngayon lang nato the book of the Islam, which is Quran, and the book of the Christians, which is the Holy Scripture. Now, usa ka butang atong may numduman, nga mo ni pruiba, mo ni kaligunan ng atong libro, matuod yun, nga Revelation of God. Ang pruiba niya na, mo ang nasuwat sa 1 Corinto 15:14. 1 Corinto 15:14, mingon si Jesus, nga iyang gisultihan si Pablo ipamulong ni. Kawang ang inyong pagtuo, o kawang usap ang among pagwali. Kawang usap ang inyong pagdawat sa unsa man nga pagtulunan. Kung wa pamabanhaw si Kristo, kawang ang kining among gitudlo. So gitudlo nila from the scripture. Also your faith. So the absolute and the highest evidence of the revelation of Christ or revelation of God is the resurrection of Christ. Kay namatay si Kristo ang gitagan, ningo siya nga patya ko kay siya katuog adlaw akong buhion ang akong lawas. Nana sa San Juan 2:19-20. Buhion niya ang lawas. Di man niya ang lawas mo'y namatay. Ang mubuhi niya na mo si Kristo. Kay patay sad si Kristo siyang pagka-Diyos, kisa may bubuhi na. So the supreme evidence was the resurrection of Christ. Nga unsay gisulti ni Kristo, unsay gipasuwat niya sa mga tinunan, that is divine revelation. And that is absolutely infallible nga din ang masayo. Kutob ta diha, dili ta maghimo og mga po nga atong tumbukon nga sayop ng mga Muslim. That is their own way. But the absolute and supreme way is the revelation of Christ, because it is marked with a truth and proof. What he said, pati ako, sikatog adlaw akong pabangunon akong lawas. Wa na batuman ni Kristo parihar ta ang atong mga libro parihar sa uban nga mga libro. But that Holy Scripture is the highest. It contains the Word of God. So mao na nga ang atong Ginoo naa sa San Mateo 19:10, ningon ang atong Ginoo nga ang inyong balaod nga kang Moises, nagdugot ka ninyo nga mga sawa mong daghan. Pero dili gyud kini maong kabubuton sa akong amahan. Nga kung sa kalalaki magminyo, muli tao, sa ka dalaga, mausara sila. Kung kanong usa ka lalaki mo biya siyang asawa mangitaglain, nakapanapaw siya. O ang asawa saan nga gibiyaan, mangita sa glain kapanapaw siya. O dako nagsala. So mo na nga ang atong simbahan nagtudlo from the word of Yahweh. Mabasa na to sa Genesis 2 nga mobiya ang lalaki siyang pinikanan o mga asawa so sa kababae nga way kabilingan. Sila usara dili na duha. Dili na pagbulagon sa tao. Ang magkabulaga na morang kamatayon. Mora ang atong ilaw giyukbuan, the supreme revelation of God, the truth of God, that is founded upon the greatest proof or the greatest miracle
nga si Kristo ginayon mamatay ko pero si gato kadlaw akong banhaw na kong lawas. Uga pa naman tuman ni Kristo ang atong libro kagay-kay lang away nahot sa iyang kaligon. Manabalikon akong gisulti ni San Pablo sa 1 Corinto 15:14, kawang ang inyong pagpamati sa mga pagtulunan, kawang ang among mga pagwali kaninyo, kunwa pa ang pruiba sa pagabanhaw ni Kristo. 1 Corinto 15:14. Mayari ta ni Brad Aling. Salamat Professor, may hapon kanino, may hapon usab sa tanan nga naglantaw karon sa Channel 47. Brother Sok, ang pangutana diya sa original Bible, doon na tayo 73 books na compiled ni Saint Jerome. Nya sa King James Version, doon na naman sila 66 books. Unsa may nganong gikuhaan man ni sa mugna niya ng ginganan o King James Version, Brother Sok, unsa may ilam ni ginganan og apocrypha books, unsa may naadiha nga ilam ang gikuha, palihog ko ng patinaw, Brother Sok. Sa tuig 1611 mahimuong takay ang the Holy Scripture with imprimatur annale of stat, meaning the version of the Catholic Church, sunod sa itong mga kaigsunan ng mga protestante ay ilang King James Version 1611 wonderfully translated parihag yun ang giduganon. Ang ilang Old Testament 45 books, ang ilang New Testament 27 books, 72. Ang ato mo man ay original nga sa daang tugon ang Catholic Bible 45 books Old Testament plus 27 New Testament 72. Parehang yun ang atong librong katoliko sa atong mga igsuon nga mga non-Catholics. Pero pag-abot sa 1800, di man yan, 1611, ubay-ubay nga mga tuig nga niabot, una pa sila mo usab. Ilang gikagis ang 7 ka libro sa daang tugon. Mao na ang 45, nahimo na lang 39. Hay naman ang 7. Kunya, wa nila usba ang gidaganon sa bagong tugon, 27. Ang giusabra from 45, the Catholic version, ang sa itong mga iksuon nga non-Catholics, 39 na lang. Sa ito pa, 66. O ngano, nga ilang gikagis, ang ilang katarungan mo nga, mabarato-barato man ang Biblia kung kwaon kaning 7. O glabot pa, these are apocryphal books. Unsa man ang apocrypha? Sa naka-derive from Greek word nga nagahulugan o way bili o mini. Mulitang naroy kwarta nga mini, wa na ibili. Tanaw ng stealer, uy, madakop maganisir. Imong 1,000 mini. Muna nga, para nila mini na ang ngalan na ito, apokripa. Pero sa Iglesia Katolika, wala nga apokripa. The second canon. Kay ang Iglesia Katolika mo may nag-ag, nagluhod, nagampo sa Espiritu Santo. Ang lamdag nga kining nga basahon na 45 books inspired by the Holy Spirit. Verso sa mga non-Catholics, ilang gigamit, tinaktak na itong 7, 39 na lang. Plus 27 para sa ato, 66 ang ilang, ato 72. Og maoda ang basahon nga nilungtan ug giaprubahan sa daghang mga Santo Papa hangtod karon. So di modo anha ta sa atong bersyon. O sila kung naa sila sa 66. Why? Nga di 1611 all books of the Catholics, all numbered with Catholic books, the Bible, parehaman sa 1611 nganong na wag tang matong 7 ka libro nila. That is the question. Nga ilang-ilang ang simbahang Katoliko mo'y nag-canonize bot nag-ihap sa mga libro, nagtugan sa mga libruha nga na natong inspired. 72 books. Nganong na 66 naman. Hay naman ang uban nga giaprubahan nga gidawat nila kaniadto. That's a big question. Yaw sa may pangutana din sa Parkis. Okay, Barsok, sa ikaduha na kong pangutana, Barsok, about kini sa last prophet.
ang gitudlo barsok sa simbahan ug sa Biblia, ang katapusang propeta mao si Juan. Unya barsok, ang mga propeta nga nagpaila karon kini gitawag nato og mga false prophet o mga mini nga mga propeta. Ang akong pangutana barsok, doon na may propeta nga naila sa tibuok kalibutan, kini si Nostradamus nga iyang gitagna ang panghitabo sa kalibutan aside aning pandemic ug uban pang panghitabo, natuman man ang iyang mga tagna diha sa iyang libro nga iyang gisuwat nga ginganlan og Book of Nostradamus. Ang akong pangutana ni barsok, si Juan man ang last prophet nga mabasa sa Biblia. Sakto ba ni nga matawag og propeta si Nostradamus kay ang iyang mga tagna sa iyang libro natuman man sa atong panahon? Palihog og patin-awan ni barsok. Ang atong simbahan may butyag may paybaw nga the last prophecy or last prophet, that was John the Evangelist, and the last book of prophecy, the book of Revelation, that is the last. So nobody can really argue with that because that is the words coming from the truth and also from the Holy Spirit that dwells in the church. Muna kanas Nostradamus, truly there are some prophecies meaning foretold by him, gisulti niya sa unang mga panahon na nangatuman karon. Pero dili doctrinal. Kay the last prophet that would teach doctrinal prophecy, San Juan ba? Ug nuna na siya mga propesya nga natuman, they are not doctrinals. Believe me. Sa mga panghitabo nga dunay duha ka dagkong mga haligi nga mabungkag o gihitag na to katong pagka krasa duha ka taas kayong building sa Amerika o guban pa nga mga prophecy niya, mga eventual or personal, not doctrinal. Period. Mo na dili ta kapaabot nga dunay propeta nga mohimog laing propesya except John the Baptist. That is the last prophet that will teach prophecies which are doctrinals. Dunay mga mo. Doon naman ito sa Amerika, doon ay isa ka babae nga prophet. Ang kamatayo ni John Kennedy, niyang itagna. Miduog siya sa buhay pa si John Kennedy. Sir, Mr. President, do not expose yourself. You are in danger this time. This week, katawa si John Kennedy, Ma'am, magaw ka, I am the President of America. I cannot hide myself. I go to the public. Muna nga nag-snack to si Jean may nga na itong babayhana, ug iyang kauban, ulit siyang tindog, hilak siya. Niya mo siya pag-uas TV, nagisapwang ng uo ni John F. Kennedy siyang kapikas, naigo sa sniper. Muna nga, mga propesya na nga personal. Period. It must be the last prophet, John the Evangelist, that prophesies doctrinal prophecy, but not dilita ka pugong sa uban nga doon na sa mga gift ana. One of those is Nostradamus. Muna nga itong tubag sa pangutana. Brad Aling? Salamat, Brother Sok, sa kadwa nga pangutana. Ang pangutana diha, Brother Sok, doon ay tao nga na istorya na ko, may tungod niya ng relihiyon na Yahwism. Yahwism nga ilang but kasabot nga ang ilang pagtuo wala pa moabot ni Kristo. Ang ila pang gisunod katunggikan sa patriarchal religion o panahon ni Moises ang Judaism. Mao na nga unsa ni sila, Brother Sok, di ni sila motuo nga niabot na si Kristo dinhi sa kalibutan ang pagluwas sa katawhan. Palayo ko na, Brother Sok. Kanang Yahwism, basta ka pundok nga ilang gituan maura ang Old Testament religion. O ang pangulo sa Old Testament religion, mao si Abraham. Niya, human ni Abraham, doon naman to'y anak niyang Isaac, na si Isaac doon ay anak si Jacob, nga doon ay 12 tribes. Niya, dako ning punduka sa kaliwat ni Jacob. Og naulipon sila dito si
sa Egypt for more than 400 years. And one of the Jewish men nga gisagop sa Egypt, si Moses, nga gituan nilang linabay nga bata, na himong leader of nangu sa mga Israelitas, sa kaulipnan, padung sa Kanaan. Marang ikan pang Abraham, mao si Moises. Pero ang katuog katapusan, kang Kristo na, mao ni mabasa na ito sa Biblia, na sa Hebrehanon Kapitulo 1, Tudling 1:2. Ang Diyos sa karaang panahon, nagsulti sa makadaghan, sa nagkalalaing mga paagi, sa atong mga patriarka, kaduha sa atong mga propita manalagna. Apan ing katapusang panahon, ang nagsulti kanato ang Amahan, pinaagi siyang anak. Gitudlo niya nga manununod sa tanang nga butang nga tungod kaniya gibuhat ang kalibutan. Siya, si Kristo mao'y katapusan. From Abraham, then Moses, then Christ. Tulura. Din na mangita pagsumpay, ana. Muna nga, ang Yawisim, kutob sila ni Abraham. Muna sila hibaw sa gisultis Biblia, from Abraham to Moses, then the last, the Son of God who became incarnate. Sa nang incarnate, siya Diyos di makita, Espiritu, murag hangin, pero doon ay sa labutan o kabubuton. Kaya kanang hangin, di na makita, pero wala na sa labutan o kabubuton, di na person. But the Son of God, Spirit, but He has intellect and free will. And He is the wisdom of the Father. He is the power of the Father. Di sabton nga nakuha gahom ang Amahan. But ang tibuk nga kagahoman sa Amahan na sa anak. So, mao ni ang kamtuoran. Busa ka nang Yawisim na kuhan sila, nalangan nung naghapos ni Abraham. Nga naman, wa sila basa sa the Holy Scripture. Anong kutos sila ni Abraham? Nga na, bat-bat man na. Nga sa 3:18 sa Sakarias, ang unang ikaduhapaw nungon, pero ang ikatulong magpadayon. So, ang Abrahamic Yawisim o ang Mosaic kang Moises, mahunong, pero ang magpadayon, mao ang kang Kristo. Kung ano no 17, sa pong ni Jesus, ang balaod niabot pinagi ng Moises. Apan ang grasya o kamaturan niabot pinagi nako. So the perfection of salvation, that really in the fullness of the presence of the Redeemer. Amatod basbalang kasulatan, gipaani sa Amahan, pinagi siyang dugo kamatayon, naluwas na. By His blood and death on the cross of the Redeemer. Manas Kristo na kinanglan nga dili tamuhunong sa Yawisim. O doon na pagkaisumpay dia. Wala na, verso. Oh. So, mana dungaling may ito imong pangutana. Doon na yun. Oh. Brother Sob, kini maghimulan o pangutana nga mubo, may tungod na ining ginganlan o purgatorio, Brother Sob. Kining purgatorio, matod pa sa akong nakabagat niya na di kita kabasa nga na ay pulong purgatorio. Ito pa, ganang purgatorio maulay pangwarta na sa mga pare. Palayo ko na, Brother Sob. Kanang pong purgatorio, para pinatsila na, kigana sa Latin nga purgare. Nga doon na may declaration kanang ang study of Latin ba, pero di lang tam gisigutan na. Kining sa Latin word na sa Biblia, sa Hebrehanon Kapitulo 1, versikulo 3, nagingon nga, Jesus facens purgationis peccatorum. He ascended ad exteram Patres omnipotentes. Kanang Jesus facens purgationis peccatorum, ngunong tariha, nga si Kristo naghimo sa kapagpanglimpyo dito sa linisanan. Sa 1 Pedro 3:19, mahibong kakay, ang lawas ni Kristo na bilin sa krus. Pero buhi ang iyang espiritu. Hindi naman siya pa doon. Usa ka presuhan nga espirituhanon. Ang nabilanggo makalag. O dito si Jesus. What was the purpose of Christ entering that
jail o ngayon tag prisuhan espirituhanon aron paghatag og esperansa paglaom nga kadtong mga dunay gagmay nga sa malinisan niya palihino na niya atos langit mao na nga Jesus patiens purgaciones pikatoro purgaciones ato malinisanan o sa kasalanan pikatoro nya ascended at adixtiram patres omnipotentes nga na-ascended sa pamisaka nagalingkod sa tuo samahan sa walay katapusan so mo na nga ang poong nga purgaciones linisanan sa gagbay sala nabara sa Biblia nga nasa 1 Juan 5:16 klaro na kato na sabton klaro nga naay purgatorio ingon si San Juan ay kung makakita kasi mong igsuon nga dunay sala nga dili ngadto sa kamatayon iyampo na kay pabalikon mo na sa Diyos pero dunay nakasaog dagko hangtod sa kamatayon na nagyampo so magkamatikod ta nga dunay saang gamayra nga namatay ikaampo ba nato pero katong dagko ng magkasasa ato na sa impyerno di na madagampo o gisyutas Biblia 1 Corinto 3:15 nga ningon San Pablo nga dunay prisuhan sa Mateo 5:26 dunay prisuhan nga ang napriso mo bayad siyang katapusang gamay nga sa o muagi siya kayo pero maluwas pa muna naa sa 1 Corinto 3:15 naa sa Hebrehanon 1:3 na ang word purgaciones that word purgatorio is derived from Latin word na ilinisanan o guwa sa purgatorio ang atong ituan nga Diyos dili tinuod ibaw kang gano na sa Salmos 7:11 ningon ang Salmos ang Diyos nga atong gisimba kung ato nang iparaphrase ang Diyos nga atong giila Diyos sa hustisya ang matuod nga Diyos makiangayon siyang paghukom kung doon ay Diyos nga dili makiangayon paghukom dili na tinuod nga Diyos palitan kag may sa ipunon na sila kung sa nga sa impyerno duha man ilang pagtuo langit ug ang impyerno so katong dunay gagbay sa impyerno gito sa tundag kung sa where is justice there so that God which or who does not have justice he is a false God muna kanang mga tao nga laig relihiyon nga di mutag purgatorio ang ilang Diyos dili tinuod unknowingly was la kay bawo because that very God that we have, the true God, is God of justice. Ang maghuhukom nga matarong. Ya doon ay maghukom nga di matarong kay hanggang magsagda kung sa ipunon ra kung na sa mga abogado nga nagtuos balaod kay na may nasuwat sa balaod nga hanggang may salaod nga may ragsilon. Si Kristo sa nagsulti na. Lucas 12:47-48. Unsay pumniso sa Lucas 12:47-48. Ang tao nga nakahimog dagkong kalapasan, latuson og daghan. Pero kadto nakahimog gamay rag latos. That is justice. Gamay rag silot. Dakog silot. Ang kalag nga nakasag ngadtos kamatayon, mortal sin, impierno. Ang gamay rag sa venial sin, gamay ra ay silot pero magagawas pa. So, muna ito pambit sa may pagkutanan ni Dungaling Bacalso. Nga pasalamat sa mga staffers ni Radodong Limsua o sa tanan nga lantaw ka nato. Salamat kayo ta. Nga salamat sa itong makauban. Kuing nato karon si Brad Rudy Recasa, June Porca, si Brad Aling Bacalso o si Dennis Nabarquez. Inyong ubos nga alagan, pasalamat sa inyong pagduyog ka nato. Tagbo tapon ni atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko din sa Cebu Catholic Television Network. Salamat.